Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga sundalo sa mga truck na nagdadala ng relief goods. Patuloy pa rin daw kasi ang looting o nakawan kahit pa unti-unti nang nakararating ang relief goods sa mga biktima sa mga malalayong mga lugar. May report si Chino Gaston. Sa Tacloban Airport ang bagsakan ng mga relief goods mula sa gobyerno at iba pang local at foreign donor. Mula dito, sinamahan ng GMA News ang paghatid ng mga relief goods sa mga bayang halos hindi pa nararating at ilang araw nang di kumakain. Ito raw ang unang pagkakataon na makakabiyahe ang mga relief goods sa malalayong bayan. Ngayon daw kasi, may mga dagdag na sasakyan nang dumating. Bantay sarado ng mga sundalo mga truck, lulan ang mga pagkain at tubig na mga nasalanta. Proteksyon daw sa mga maaaring mangharang sa dalang pantulong na halos isang linggo nang hinihintay. Unang nagdala sa bayan ng Palo. Dito raw sa mga munisipyo, ipapackage ang mga dalang relief goods at organisado ang pamimigay nito. Paglampas ng Palo, dumiretso sa bayan ng Tanawan, kung saan maraming tao ang matagal nang hindi nakakakain at wasak din ang mga kabahayan. Pagdating sa bayan ng Tolosa, marami na ang naghihintay. Mahirap man ang pinagdadaanan, nakangiti pa ang grupo ng babaeng ito habang naghihintay ng bigas, tubig at delata na bitbit ng mga sundalo. Nakakatawa pa kayo sa sitwasyon nyo na ganito? Oo naman sir, kahit ganito lang kami, tatawa naman. Para kahit ganito, mga buhay kami, thankful kami na hindi kami naano ng dagat. Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong si Yolanda kung pagbabatayan lamang ang mga nakausap naming residente sa mga inikot naming bayan. Binago nito, hindi lang daw ang itsura ng buong Leyte, kundi maging ng pagkatao nila. Sa isang pamilya nakatira dito, may namatay na kamag-anak o kaibigan. Ang iba naman, nawala ng bahay at ari-arian. May mga naghahanap pa rin ng mahal sa buhay at ayaw mawala ng pag-asa. Ang karamihan, wala raw magagawa kundi subukang mabuhay at makipagsapalaran para sa pamilya. Ang mga dating namumuhay ng maayos, ngayon, walang makain. Ayon sa mga otoridad, may mga tagalabas na dumadayo para samantalahin ang pagkakataon. Meron din daw ilan na sa pagnanakaw nakikita ang pag-asang lagyan ng laman ang tiyang kumakalam. Kabi-kabila ang looting sa pagkain, tubig at maging gasolina at krudo. At para patuloy na mabuhay, ang mga nakuhang grocery items, binibenta na rin. Wala na, mahirap na. Oo. Wala nang makain yung mga anak namin. Ito gatas. Gatas na lang. Gas lang. Aakalain mong pila ito para makabili ng gas. Pero sa malapitan, mano-mano at kanya-kanya na ang pagkuha ng gas sa malaking reservoir tank na nakabaon. May mga maliliit na tubo gaya nito na tinakpan lamang sa dulo para magsilbing salukan. Pinapasok ng mga residente dito itong contraption nila papasok sa tubo na pababa dun sa tangke ng gasolinahan upang makasalok lamang ng gasolina at iakyat gamit itong mahabang kawad o tali. Saka lamang isasalin dito sa kanilang mga container. Pero medyo matagal itong proseso na to. At ilan nga, maabot ng ilang oras, makapuno lang ng 1 litro. Although bawal ito, pero wala tayong magagawa. Talagang walang supply ng gasolina dito sa amin. Pero nabibili dito, kahapon may natanong ako ang isang jug ng 4,500 ng gasoline. Chino Gaston, GMA News.